Okay. Ate, una ko. Paalala lamang po, meron na lang po tayong 2 minutes. Pwede na pong mag-CR ang mga gustong mag-CR upang makabalik na tayo bago magsimula ang ating praise and worship. Salamat po. Good morning! Hallelujah, Lord! We thank you for this day. Hallelujah, Jesus! Hallelujah, oh God. Sige po, basahin po natin ang Psalm 150 verses 1 to 6. Sabi po dito, praise the Lord, praise God in His sanctuary,
Praise him in his mighty heavens. Praise him for his acts of power. Praise him for his surpassing greatness. Praise him with the sounding of the trumpet. Praise him with the harp and lyre. Praise him with the timbrel and dancing. Praise him with the strings and pipe. Praise him with the clash of cymbals. Praise him with the resounding cymbals. Let everything that has breath praise the Lord. Praise you, O God. We will praise you, Lord Jesus, for you deserve, O Lord God, our praises. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Let us clap our hands before God. Hallelujah, Jesus. Praise him in the sanctuary, praise him in the mighty heaven, praise him, all the earth praise him. Praise him in his awesome power, praise his great and holy name, praise him, the whole world praise him. From the rising of the sun, let his praise be heard. From the east to the west, and the north to south, let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Yes, Jesus, we will praise you, Lord, for you deserve it, Lord God. Praise him in the sanctuary, praise him in the mighty heavens, praise him, all the earth praise him. Praise him in his awesome power, praise his great and holy name, praise him, whole world praise him. From the rising of the sun,
declare that, Lord, that every tribe, every nation will bow before you, O God. That you alone, O Lord God, are good. You alone are Lord. Hallelujah, Jesus. Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. All our treasures turn to ashes in the light of you. As we're singing holy,
dapat ka, Panginoon, sa aming papuri at pagsamba, O Lord God. Yes, O Lord, as we continue, Lord, to worship you, O God, we remember once again, Lord, what you have done on the cross for us. Salamat, Panginoon, sa kalagtasan. Salamat, Panginoon, na napagtagumpayanan mo na po ang lahat, O Lord God. Maraming salamat, O Lord. Hallelujah, Jesus. Thank you, O Jesus. Beautiful ashes, life evermore. Peace beyond measure. Jesus won it all. Saved out of darkness, cleansed by His blood, into His kingdom by the power
Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Oh, thank you, Jesus. Thank you for the
Yes, O Lord God, all honor, all glory belongs to you alone, Lord Jesus. Hallelujah. You deserve all the glory, Lord. You deserve all the honor. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, O God. And we praise you, O Lord God. This is our prayer in Jesus' mighty name. Amen. Amen. For our offertory, let us welcome the CMA as they offer a song to the Lord.
Thank you. Thank you, CMA. Now we come to the most important part of our service. Let us prepare our hearts to be transformed as the Lord speaks to us through our speaker today, Pastora Emily Balajay. Good morning. Pinagpala tayo sa ating pagpupuri at pagsamba. Sino na po yung kanina ay yung pre-worship natin, nandirito na, taas po ang kamay. Na-feel na kagad natin ang presensya ng ating Panginoon. Amen? So, we encourage everyone na dumating po tayo ng maga. Kanina, supposed to be 8 a.m., mag-i-start na, pero dahil marami na rin dumating, praise the Lord sa mga maagang dumating na yan. Nag-umpisa na tayo, quarter, no? 7:45, nagpa-umpisa na si Ate Arlene. Kaya, praise the Lord sa ginagawa niyang revival, no? Na ginagawa niya sa bawat isa. Na-restore tayo for the past month. Amen ba? Nung August, restoration. And lahat tayo ay na-restored. I do believe. Ni-restore tayo ng Panginoon para patuloy tayo magpuri sa Kanya. And this month, about rest. Pero, ano mo ako na ako doon? Mag-iiba muna ako ng konti doon sa topic na yun. Pero, actually, yung rest na sinasabi dito, rest in the presence of our Lord. And today, we rest. No? Nagre-rest tayo sa presensya niya. Nais nating makapakinig para tayo ay ma-recharge na maguli. Amen ba? Sige. Tayo pong lahat ay tumayo para sa ating pananalangin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Salamat po, Panginoon, sa umagang kay ganda. Salamat, Panginoon, na Ikaw ang Diyos na tapat sa bawat isa sa amin. Salamat na dinako mo ang aming mga paa sa lugar na ito upang hindi lang kami ma-recharge, kundi nais namin maibigay ang pinakamainam sa iyo, na papuri at pagsamba. Malugod ka, Panginoon, sa aming mga buhay. As a living sacrifice, O Lord, salamat, Panginoon, sa iyong paglilinis ng iyong banal na dugo upang kami ay malayang makarinig ng iyong salita sa umagang ito. Gamitin mo lang ang aking tinig at ikaw, O Diyos, ang magsalita sa bawat isa sa amin. Salamat po sa pagkilos ng iyong Santong Espiritu. May I decrease that you may increase, Jesus, in my life. In Jesus' name we pray and we give thanks. Amen. Amen. Sige po, makakaupo na. So, our topic for today is living out our mission. Hindi sa tao, kundi sa Diyos. We cannot serve other people if we do not serve God first. Our first and foremost mission is to serve or to glorify God in our lives. So pag-aaralan po natin yung buhay ni Isaac. Si Isaac ay isa sa anak nino? Nag-iisang anak actually. Tama ba? Kanino siyang anak? Kay Abraham. Siya yung promised son ng ating Diyos. And basahin natin ang Genesis 26:25. So, sige po, muli tayong tumayo para sa pagbasa ng ating teksto sa umagang ito. Genesis 26:25, sabay-sabay po tayo. Isaac built an altar there and called on the name of the Lord. There he pitched his tent, and there his servants dug a well. May Tagalog po? Okay, sige po, sabay-sabay. Kaya gumawa ng altar si Isaac at sumamba sa Panginoon. Nagpatayo siya ng tolda sa lugar na iyon at nagpahukay ng balon sa kanyang mga alipin. Okay. So Genesis 26 po, magandang basahin nyo. Pero assignment nyo na po yun. Ibibigay ko na lang po sa inyo yung background. Sige po, makakaupo na.
Isaac was a very prosperous servant of the Lord. Pinagpala siya. Bakit? Sabi diyan, servant. Alipin siya ng Panginoon, pero isa siya sa pinagpala. He became very prosperous in his time. And lahat ng whatever he placed his hands upon would grow and multiply abundantly. Saan man siya pumunta, anuman ang kanyang gawin, ito po ay pinagpapala ng ating Panginoon. Kaya makikita natin sa Genesis 26 kung papaanong pinagpala si Isaac, at ito rin po ang nangyari na naging dahilan upang mag-create ng maraming conflicts doon sa mga tao sa paligid. Kasi nga, pinatira lang siya doon sa lugar, pero dahil nga siya ay anak ng Diyos, alipin ng Diyos, lahat ng kanyang gawin ay pinagpapala ng ating Panginoon. And as a man who fears God, he practices tolerance, na kapag ka merong sa kanya, sila na lang ang umaalis. Kaya palipat-lipat sila ng lugar. Kapag ka marami na naman sasabihin sa kanila ng mga taga doon, sabihin, uy, sa amin yan. O lipat ka na. Hindi na tayo magkasya. So ganun yung senaryo ni Isaac that time. At isang gabi, God says that He will bless and multiply Isaac's descendants. So imagine niyo, hindi lang siya pinagpala, subalit sinabihan pa siya ng Panginoon na pagpapalain ang kanyang salinlahi, yung kanyang mga susunod na pamilya. What a privilege, no? Hindi ka lang pinagpala, kundi pati yung mga mahal mo sa buhay ay pagpapalain. Kaya kung ikaw ang merong ganitong senaryo, na ibig sabihin lahat ng ginagawa mo, puro pera, puro pagpapala ang nakakamit. At hindi lang yun, pinangakuan pa pati ang iyong mga salinlahi o susunod na henerasyon mo ay pagpapalain. Kaya itong ating tatalakayin ngayon ay yung papaano, dahil nga ito yung puso ng Diyos, yung kabutihan niya kay Isaac, kaya meron naman siyang ginawang response. So ang nangyari dito, pinagpala siya ng Diyos, then dahil nakita yung pagpapala ng Diyos ni Isaac, kung kaya't ganito ang kanyang ginawa. Okay, sige next po. Una, dahil nga ang mission natin ay kailangan mag-mission muna tayo sa Diyos bago sa tao. Pero alam naman natin yung mission ay binibigay sa atin ng Panginoon. Ano yung triple calling? Winning souls, making disciples, and number 3, to demonstrate His kingdom power. Kailangan natin yan sa lahat ng ating gagawin, wherever we are. And kaya makikita natin dyan how Isaac respond to God's promises is unang-una through worship. Through worship and may kasamang action. Sa ating pagsasamba sa ating Panginoon. At meron po tayong mga puntos na pag-aaralan today. Unang puntos ay establishing our mission through worship. Ang ginawa ni Isaac, he built an altar to call on the name of the Lord. Establishing our mission through worship. Isaac's act of building an altar signifies recognition of God's area and presence in his life. Alam niya na kung wala ang pagsama ng Diyos sa kanyang buhay,
hindi mangyayari yung pagpapala na nararanasan niya, na natatamo niya. Kaya, in response, Isaac built an altar to his God. And our mission begins with worship, mga kapatid. We must prioritize worship not only as an event, but as a lifestyle that acknowledges God's role in our lives. Kung nakita ni Isaac na kasama niya ang Panginoon na kahit kailan di siya iniwan, kahit kailan di siya pinabayaan, kung bakit na-accumulate niya ang maraming pagpapala, maraming mga properties, ay sa dahilan na ang presensya ng Diyos ay sumasa kanya. So sa atin, ang sabi sa Romans 12:1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Hinihingi ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin upang mabigyan natin siya ng kaluwalhatian, ibigay natin ng buong buo ang ating buhay sa Kanya. Hindi lang living sacrifice, kundi holy, acceptable to our God. So sinasabi dyan na i-present natin ang ating mga katawan as living sacrifices na banal. Ibig sabihin, walang bahid. Hindi yung mga tira-tira lang, kundi yung pinakamainam mula sa atin upang mabigyan natin siya ng kaluguran. Number 2, or second point, calling upon the Lord, yun po ang ginawa ni Isaac. Una, he establishing our mission through worship. And si Isaac, pinakita niya to sa pagbibuild ng altar. Because pag nilagay na natin sa ating puso ang ating Panginoong Jesus, sinasabi natin, Panginoon, ikaw ang may-ari ng aking buhay. At kung ano man ang meron sa akin, sa'yo, ikaw po ang magpasya kung papaano mong gagamitin din ito. And ganun din nga po, sa pagtawag ni Isaac sa Panginoon, ini-engage niya yung relasyon bilang Diyos at alipin, Panginoon at alipin. At kung tayo lahat ay tatanggap kay Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon, tandaan natin, walang matuwid, wala ni isa man. At lahat tayo ay nagkasala kung kaya't walang nakarating sa kaluwalhatian ng Diyos. Pero dahil si Isaac nagkaroon ng pagbabagong buhay, pinatawad siya at binago siya ng Panginoon. At ibinigay sa kanya yung Hello. Amen. So communication with God ay napaka-importante. At alam natin yung tao ay nagkasala. Yung ating mga magulang, unang mga magulang natin na si Adan at si Eva, nagkaroon ng pagkakahiwalay, separation, at nawala yung komunikasyon sa Diyos dahil sa kasalanan. Kaya't napaka-importante.
pagpapalain niya ang lahat ng ginagawa natin. Amen ba yon? Amen. So sabi dun sa James 4:8, draw near to God and He will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, and double-minded. So sa oras na ito, nung humingi tayo ng tawad sa ating Panginoon, nanampalataya tayo na tayo'y pinatawad niya sa ating mga kasalanan. At malaya na tayong makakakilos ayon sa nais niya. Dahil nung pinalapit natin siya, pinapasok natin siya sa ating buhay, nando na siya sa ngayon. Nasaan siya? The kingdom of God is in us. Kaya hindi mo kailangan maghintay ng Sunday para lang ibigay ang pinakamainam mo. Because every day, every moment ng iyong buhay, si Jesus ay kasama mo. Sabihin mo nga sa katabi mo, Jesus is beside you or Jesus is with you. No worries. Ano man ang sitwasyon natin, kapag si Jesus, hinayaan natin kumilos sa ating buhay, sinasabi niya, I can manage. Wala na tayong gagawin. Pinagagawin na lang natin yung pinagagawa niya sa atin. At mas madali po yun kaysa sa mag-solve ng problema nyo na sa tingin nyo ay imposible. Amen ba yun? So, God is good. And if we draw near to God, He will draw near to you, to us. Amen. So, ganun din po ang ating mission. Thrives on this reciprocal relationship. Kaya hindi pa pwede nating ihiwalay yung pagtawag natin mula sa ating Panginoon na tayo ay tagapagdala ng mabuting balita wherever we go. Kaya nga, sabi, di ba, kung may Gians yan, merong mag-evangelize dyan. Amen ba yon? Hindi tayo i-evangelizein, kundi tayo ang magdadala ng mabuting balita. And number 3 points is pitching our tent. Ano po ibig sabihin yan? Commitment to His purpose. Seryoso po ang ginawa ni Isaac. Hindi lang 1 beses, 2 beses. At ito po ang kanyang covenant sa ating Diyos. Living with intent. Pitching a tent signifies establishing our lives around God's purpose and presence. Hindi ka kikilos o hindi mo papapasukin ng ating Panginoon pagka gusto mo lang. Kundi tayo mismo, isasabihin natin, we are yours, Lord. Tayo ay mamumuhay na merong intention na hahayaan natin yung nais, yung plano ng Diyos sa ating buhay ang maganap. Amen po ba yon? That we must create a lifestyle that reflects God's mission. Na ang ibig sabihin mo po nito, being active in ministry, serving others, or sharing the good news. Lahat po tayo, yaan ang nais na ipagawa sa atin ng Panginoon. Na maging active, hindi kung kailan ka lang assigned. In every moment. Sabi nga, worship is not just an event. It is a lifestyle. May nakakakita sa iyo o wala, ginagawa mo yun kasi ikaw ay nangako sa King of Kings and Lord of Lords. Nakipag-covenant ka. Kaya katulad ni Isaac, wherever he goes, he build an altar to his God. And sabi nga sa Matthew 28:19 to 20, tayo, basahin natin sabay-sabay. Nations.
baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age. Amen. Amen. And doon sa 18, sinabi dyan, and Jesus came and spoke to them, saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. Kung binigay sa atin ng Panginoong Hesus yun, dahil tayo rin ay kanyang kamanggagawa dito sa mundo, na kanyang iniwan sa atin ng mga kamanggagawa niya, yan din ang ating gagawin. Tayo ay magdi-disciples. Amen po ba yon? Amen. So sige po, salamat. Ito po yung greatest commission o great commission na ang bawat isa sa atin ay ini-urge to go and make disciples of all nations, teaching them to obey everything Christ has commanded. So anuman ang ninanais na ipagawa sa atin ng Panginoon, we will do this because we are co-workers of the living God. Yung tao na kinilala natin, yung Diyos na pinapasok natin sa ating buhay. Amen po ba yon? And as responsible children of God, we are to take good care of our family members. Hindi lang sa padre de pamilya. Kung ikaw, lahat tayo ay belong sa pamilya. Meron ba dumating dito na walang mga magulang? Except yung namatay na bigla, ano? Pero meron, kaya ka nandirito kasi may nagluwal sa'yo. At meron kang magulang. Amen ba yon? Kaya, ang bawat isa sa atin ay kabilang sa pamilya ng Diyos. Ang build, yung kangina altar, yung communication sa Diyos, yung relasyon natin sa Diyos. At yung ngayon, na ninanais na makita natin dito, we must build a tent for our family. Amen po ba? At yung mga darating pang mga pamilya mo, hindi lang yung blood. Kasi kapag ka meron kang na-evangelizean, magiging pamilya mo na rin yan. Kaya kukup-kupin mo na rin, aalagaan mo na rin siya. Katulad ng sarili mong pamilya. Katulad ni Isaac, parami ng parami ang kanyang kinukup-kup. Kaya dumarami ng dumarami. And bilang mga anak niya, tayo dapat ay maging responsable para alagaan ang pamilya na ipinagkakatiwala o ipinagkatiwala na sa'yo ng ating Panginoon. We must never neglect our family members. Amen ba yon? And number 4, digging wells. Pagka pinag-ano niya, di ba? Pinaghukay niya ng balon yung kanyang mga tao, si Isaac. Dahil nga siya ay mayaman, of course, marami siyang katulong. And para mangyari yon, kung bakit niya ninanais yun, ay para pursuing spiritual growth. So ano po ang ibig sabihin niyan? Seeking nourishment. Alam niyang pag walang tubig, kaya sila naghukay ng balon ay para magkaroon ng tubig. Hindi lang para sa kanyang pamilya, para sa kanyang extended family, and at the same time doon sa kanyang mga alagang hayop. So, ang sinasabi sa atin dyan, yung seeking nourishment, the act of digging wells represents the pursuit of spiritual resources necessary for sustenance in our mission. So, ganun, kapag ka ikaw, nakita mo kung gaano kabuti ang Diyos sa'yo, gagawin mo. Hindi man mabayaran, kundi out of gratitude. Yung pagpapasalamat kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay mo. Kahit wala kang ibang gagawin, kundi ang mabigyan siya ng kaluguran sa iyong buhay. At dahil doon, nais mo na ikaw ay patuloy na maging maayos. Kaya kailangan nating
magpursige, magtrabaho ng maayos, nang sa gayon, hindi lang para sa sarili natin, kundi sa ating pamilya. Sinasabi rin po na engage deeply in spiritual practices kung nais mo na ikaw ay patuloy na lumago. Pray and fast. Of course, kasama dyan, yung praise and worship na dapat na maging lifestyle ng bawat isa. Yung pagpapas, hindi lang po hihintayin natin yung ating church leader, yung ating pastor para magpas ka. Kasi ikaw mismo pwede kang magtakda ng tamang pag-aayuno na may kasamang pananalangin para ikaw ay patuloy na magkaroon ng kalakasan at ng tunay na paglago. Kasi when we fast, mas nagiging keen tayo sa pakikinig natin sa ating Panginoon. At kung ikaw ay mananampalataya, dapat nagagawa natin yan. Amen? And binabasa natin ang Biblia, hindi lang isang beses o isang beses, isang linggo, kundi day and night. At may pangako yun upang tayo ay patuloy na managumpay. Amen ba? Kasi yan yung instruction nandiyan yung instruction ng ating Panginoon. At ngayon tayo ay nabubuhay sa AI na hindi mo alam kung ano yung totoong, yung fake news sa talagang pangyayari. Kasi kahit na hindi ako marunong sumayaw, pag ginawa mo akong AI, gagaling ang aking pagsayaw. Kahit na ako ay alto, wala sa tono, kapag inilagyan mo ako ng AI, for sure, pwede kong maging si Lindy yun. Amen ba? So, ibig sabihin, parang panaginip mo lang, pag inano mo na sa AI, pwedeng mangyari na. At ang nakakalungkot, kapag hindi ka na pinananahanan ng banal na espiritu, dahil lahat ng kailangan mo ay pwede mo nang kuhanin kay AI. Kaya mga kapatid, we need to study the Bible para hindi tayo ma-deceive ng kalaban. Ang salita ng Diyos, hindi po nagbabago. Kahit na ano ang trend ngayon, kahit na ano ang nangyayari ngayon, tayo ay kailangan na sumunod sa sovereignty ng salita ng Diyos sa ating buhay. Katulad ni Isaac, siya ay patuloy na nagpapalakas. Kaya ano pa? Participate in fellowship. Ninanais ng Diyos ng bawat isa sa atin. Kinumand niya sa bawat isa sa atin na tayo ay makisama, mag-fellowship, magsama-sama para magkaroon ng encouragement sa bawat isa. Amen po ba? Na alam natin no, kahit na alam mong may problema ka, pero kung alam mong may ikadalawa ka sa pananalangin, lumalakas ang ating loob. May exam ka bukas, nagpa-pray ka sa iyong facilitator, sa iyong cell leader, alam mo na kaisa mo siya, kahit na wala siya doon habang kumukuha ka ng exam, alam mong kasama mo siya dahil sa pananalangin. Kaya merong boldness, merong confidence na alam mo matatapos mo ng maayos. Amen ba yon? So kailangan natin lahat yan and grow in discipleship training. Sino po uma-attend sa atin ng discipleship training? Wala? Every Friday, meron po tayong discipleship training, 8 p.m. And most likely, baka hanggang September na lang to. Tapos pagdating na October, gagawin na po natin siyang every Wednesday. Okay? Kasi alam ko na mas mahirap, lalo na doon sa mga nagtatrabaho, na maging mahirap yung traffic flow, di ba? Mas maraming nag-uuwian, kaya mas maluwag ang Wednesday. Kaya po, ina-adjust natin to para mas maraming maka-attend. At kapatid, kailangan mo na mag-grow. Kahit na sinasabi mong, alam ko na yan, mas marami pa ako sa iyong alam. Pero kailangan mong dumaan sa proseso. Kailangan mong
lumago sa mga discipleship training kahit na sino pa ang nagtuturo. Kasi alam natin, iisa lang ang source, ang ating Diyos. And God will never run out ng mga information, ng mga facts, ng mga truth. Dahil ang salita niya ay katotohanan. Kaya kapag lagi kang nakikinig ng kanyang salita, nang ma-attend ng mga discipleship training, kahit na regardless of the age. Salamat, maraming mga may edad, ma-attend pa rin kasi alam nila na kailangan nila yon. Regardless of the status, professional ka man o hindi. Mga kabataan, kailangan din natin yan sa paglago natin upang mapangyari ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Amen po ba yon? And yang lahat na yan ay para masustain our mission and equips us to share God's love. Kaya minsan, 3 taong ka na dyan sa company mo, until now, wala ka pang nasisharean. Ang dahilan, ikaw mismo, ayaw mong lumago. Ayaw mong magpagamit. Pero ninanais ng Panginoon sa atin ngayon. Wala sa GIA niyan, tama ba? Amen? Pagpapala ka para sa iba. Amen po? Kasi dala-dala lagi natin yung pag-ibig ng Diyos at patuloy na nagpapakilala siya sa atin sa bawat araw. Amen. Sabi sa John 4:14, "But whoever drinks of the water that I shall give him will never thirst." Mali yata ang nakuha ko, no? 14 ang ano dito. "But the water that I shall give him will become in him a fountain of water springing up into everlasting life." Praise the Lord. So sinasabi dito na ang ating Panginoong Jesus as the living water that refreshes our souls, emphasizing the importance of spiritual nourishment. Kaya dun sa mga discipleship training, I hope na makita mong kailangan mo to. Regardless na anuman ang tinapos mo, gaanong mang katalino ka dito sa mundo, kailangan mong magpa-train sa ating Panginoon through our leaders. Amen po ba yon? Kasi kung nais mong maging leader ka, dapat una, maging good follower ka muna. And the process will go on. Amen po ba yon? So digging wells, yun po ang ninanais sa atin ng Panginoon. Pursuit of spiritual resources. At sinasabi rin dyan, we should dig a well to meet the needs of those around us. So this is ministry. Let us open our hearts, our ears to what the Lord is saying to us. To build and encourage one another is a ministry that God wants you to do. Kailangan mo munang magpa-prioritize ang ating Diyos. You must give the best to Him, to worship Him. And second, intindihin mo ang pamilya mo. Yung pamilya mo, kung meron kang anak, meron kang asawa, intindihin mo sila. And then yung extended family na ibinibigay sa ng Panginoon. At dyan sa huli, na digging a well ay para naman sa lahat ng makikita mo, ng makakasalumuha mo. You will never run dry. Amen po ba yon? So each individuals, kailangan natin na makita ito.
Kapag naranasan mong pagbabago sa iyong espiritual, nanaisin mo din na mangyari ang pagbabago para sa komunidad na kinalalagyan mo. And this is the ministry na ninanais ng Panginoon. Engagement and discipleship. Amen po ba? And lastly, understanding God's heart. The urgency of our mission. Ano sabi sa 2 Peter 3:9? The Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. Instead, He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. That is the heart of God still. Kung bakit siya hindi pa dumarating sa pangalawang pagkakataon. Because He wants everyone na magkaroon ng pagkakataon na kilalanin siya bilang tagapagligtas at Panginoon. At mga kapatid, this is the real ministry. Kapag in-embrace mo na yung kabigatan ng Panginoon, yung seeking and saving the lost. Through you. Amen po ba yun? Tayo ang gagamitin. Hindi ang Diyos ang bababa kasi tayo ang kanyang mga kamanggagawa dito. Amen. And God's patience and desire for repentance. Pinapakita po rito ang character ng ating Diyos, that He is patient and desires for all to come to repentance. Kaya, anong dapat nating i-apply sa ating buhay? Embrace God's mission for mankind. Our mission should reflect the same heart of compassion and urgency to reach out to the lost. Understanding that time is precious. We must redeem the time. Redeeming the time is the essence, mga kapatid. Kung alam mong ika'y pinagpala ng Diyos dahil nakilala mo siya at alam mo lahat ng pangangailangan mo, siya rin ang magbibigay, nothing to worry kung ikaw din ay magiging pagpapala para sa iba. Kasi siya rin ang magbibigay nito sa iyo. Amen po ba yon? In Matthew 9:37-38, kaya sinabi niya sa mga tagasunod niya, marami ang aanihin, pero kakaunti ang tagapag-ani. Kaya idalangin ninyo sa Panginoon na siyang may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga tagapag-ani. Gusto mo bang kabilang ka dyan, kapatid? This is the challenge to each one. The harvest urging us to pray for more laborers. At baka kapatid, ikaw na ang sagot sa panalangin iyan. Amen. Kailangan natin ng mga magpa-follow up team. Kailangan natin na magpapanalangin para sa ating iglesia, para sa ating pamilya, para sa ating bansa, at sa komunidad. Kabilang ka ba dyan, kapatid? Praise the Lord for the answered prayers. Amen. We have a responsibility to share the gospel wherever we are. And to my conclusion, we are called to worship, develop a relationship with Him. So, kung titingnan natin yung dalawang importanteng verses po, yung Genesis 26:25 and 2 Peter 3:9, paired with the truth, na create a powerful, sa ating pagmimisyon sa ating Diyos. Kaya dahil tayo tinawag upang sumamba, upang i-develop ang relasyon natin sa Kanya, at manatili tayong committed sa Kanyang layunin,
and actively pursue spiritual growth upang tayo ay patuloy na maging pagpapala dito sa mundong ito. As God bless each one of us. Amen ba yon? Alam nyo, kapag naranasan natin ang presensya, ang pagkilos ng Diyos, katulad nung sharing kahapon doon sa HQ, sabi niya, hindi niya na-experience dati dahil nga maganda ang posisyon niya. So parang lahat ng kanyang pangangailangan, alam niya may tutugon doon sa kanyang gawa ng kanyang trabaho. Pero dahil nagkaroon ng pandemic, silang mag-asawa ay nagkaroon ng COVID at gumastos ng napakalaki. So somehow karamihan o marami sa kanilang napundar ay nawala. At the same time, marami namang tumugon sa pangangailangan nila. Kaya alam nyo ngayon, tuwan-tuwa siya sa Diyos. Sabi niya, ngayon lang po ako nakareceive ng isang sakong bigas. Dahil alam ng Diyos ang pangangailangan ko. So minsan pagkagaling ka sa, yung hindi mo kailangan manalangin para sa kakainin mo mamaya, dahil nga alam mong provided na at marami ka ng pera sa bulsa, minsan nawawala na yung ating pananampalataya. Nakatangan na lang tayo, nagre-rely na lang tayo sa ating kakayanan. But this time, let us renew our mind. Ang ating Panginoong Jesus ay responsable sa bawat isa sa atin. As we do our part, God will bless each one. Actually, kahit na hindi ka pa nga gumikilos pagpapalaing ka na niya. Sana lang maging katulad tayo ni Isaac na magbigay ng gratitude, na magkaroon ng thankful heart, magbalik ng pasasalamat. At alam nyo, dun sa huling, share ko sa inyo, yung Daniel 6:25-28. Sa senaryong ito, si Daniel, siya po ay hinulog doon sa fiery furnace. Diba? Doon sa, ano yun? Hurno na nag-aapoy. So alam natin na malayo ka pa lang kapag pupunta ka doon, may initan ka na. How much more kung ilagay ka pa? At hindi lang basta ganong kaliit lang yun na yung nakikita natin kapag sa US, kapag pagka nalamig sila. Ito ay napakalaking lugar. At doon tinapon si Daniel. Bakit? Kasi alam niya na ang Diyos niya ang tutugon sa lahat ng kanyang pangangailangan. Kahit na siya ay mataas na ang katungkulan that time, dahil pinagpala siya sa pamagitan ni King Darius, binigyan siya ng kapamahalaan. Pero hindi siya nakampante doon anuman ang posisyon niya. Kundi ipinakita niya sa kanyang Diyos na kahit na ipinagbawal na sila ay magsamba, magbigay ng pag-aalay sa kanilang Diyos, hindi siya na tahimik doon. Still, sa oras ng kanyang pagdarasal, sa kanyang oras ng pagsamba, patuloy niyang ginagawa iyon. Kaya yung mga tao na gusto siyang sirain, gusto siyang patayin, nagtagumpay ba? Nagsumbong kay Darius, kay Haring Darius. Nung time na yon, siya yung nagre-reign sa Cyrus the Persian. Sabi niya, di ba po inutos nyo? Pero meron pong isa. At ito po ay isa pang binigyan niyo ng posisyon. Ito po ay si Darius. Kaya nung nalaman yon ni si Daniel yon, kaya nung nalaman ito ni Darius, ni King Darius, natakot siya para sa mangyayari kay Daniel. Pero meron mang pag-aagam-agam, kailangan niyang gawin yung kanyang sinabi na. Dahil sabi ng hari, hindi dapat mabali. So yun yung sinasabi ng mga tao sa kanya. Pero, tinan niyo doon sa 27, basahin natin ang 25-28 ng Daniel 6.
Wala po yata dyan. Then King Darius wrote, to all peoples, nations, and languages that dwell in all the earth, peace be multiplied to you. I make a decree that in every dominion of my kingdom, men must tremble and fear before the God of Daniel. For he is the living God and steadfast forever. His kingdom is the one which shall not be destroyed, and his dominion shall endure to the end. He delivers and rescues, and he works signs and wonders in heaven and on earth. Who has delivered Daniel from the power of the lions. So ano nangyari? Hindi lang basta huno yon na merong apoy, kundi nandun pala. Iba palang senaryo ito. Ito pala yung dungeon na ang nandoon ay mga leon. So ano nangyari? Nasaktan ba si Daniel nung hinulog doon? Nakita nung hari mismo na napaka maayos ang kanyang kalagayan. Because Daniel did not swerve his faith sa kanyang Diyos. Patuloy niyang ginawa ang pinagagawa sa kanya. Na siya ay magpuri at sumamba sa iisang Diyos na totoo. Kaya in response, nakita din natin dito, mismong si Haring Darius ang nagsabi na naging parang balita or command sa lahat. Sabi dito, and his dominion shall endure to the end. He delivers and rescues, and he works signs and wonders in heaven and on earth. Kapatid, ano yung pangangailangan mo ngayon? Meron bang mahirap sa ating Diyos? Who has delivered Daniel from the power of the lion? So this Daniel prospered in the reign of Darius and in the reign of Cyrus the Persian. So dahil sa kanyang pagsamba sa tunay na Diyos, na anuman pakapahamakan ang nakikita niya, siya ay nagpatuloy na gawin ang kalooban ng Diyos. Kaya ano po nangyari? Siya ay dineliver mula sa mga leon. Kaya ang pagpapala ng Diyos, katulad ng pangako ng Panginoon, siya ay sasama sa atin. Hallelujah, Jesus. Kaya kapatid, ano ang senaryo mo ngayon kung bakit hindi mo maibigay ang iyong pinakamainam sa ating Panginoon? God offers everything. Whatever you need, He will give. As long as you serve Him faithfully, 100%. Yung lakas mo na tinatatangan mo ngayon, pwedeng bukas wala na. Yung kayamanan na meron ka ngayon, pwedeng bukas makalawa. Wala na rin. Ano ang meron ka ngayong kapatid na hindi pwedeng alisin sa iyo ng Diyos? The moment na naisin niya. But as you decide to serve God wholeheartedly, magiging kasama mo siya sa lahat ng pagkakataon sa iyong buhay. Kaya sa oras na ito, ang desisyon ay nasa iyo, kapatid. God is challenging you. We must worship God in our daily lives. At kapatid, sa oras na ito, pagkatapos natin, let us pray one to another. Na kahit na isang tao, magpagamit ka sa ating Panginoon. Amen? Sige, tayo tayong lahat.
Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Salamat po, aming Panginoong Jesus. Salamat na kayo ang Diyos na tapat sa aming buhay. Natunay nga po, Panginoon, kung kami ay patuloy na magiging tapat sa iyo, yung pangako mo ng pagpapala, yung pangako na ikaw ay laging sasama sa amin, ay patuloy naming mararanasan. Kaya't sa oras na ito, Panginoon, tingnan mo po ang puso ng bawat isa. Hallelujah, Jesus. When the music fades, all is stripped away, and I simply come. Kapatid, kung alam mo yung kanta, sumunod ka. Longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it, when it's all about you. It's all about you, Jesus. King of endless worth, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, and all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. Let us raise You our search hands much before the living deeper God. within, Let us give through the our way lives to Him. things appear. Let us surrender You're everything to looking Him. into my heart. Let us come back to the heart of worship. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I made it, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you.
sa iyo, pero binaliwala namin. Dahil alam namin na ikaw ang Diyos na mapagmahal. Pero alam namin na lahat ng nangyayari sa amin, O Diyos, walang nalilingid sa iyo. Lahat ng aming ginagawa, may nakakakita mang tao o wala, alam na alam mo ang nasa puso. Ng bawat isa sa amin. Katulad ni Daniel, kapatid, hindi siya nakatingin sa mga pagpapala sa kanyang buhay na ibinibigay ng Diyos, kundi ang focus niya ay sa source, sa lumikha sa kanya, sa dahilan kung bakit siya nandirito. It's all about His Maker, His Lord, His God, and His Savior. Salamat, Panginoon, sa panibagong pagkakataon na binibigay mo po sa bawat isa sa amin. Salamat na kayo ang Diyos, the God of second chances. Sa oras na ito, O Lord, muli kami ay nagpapakumbaba. Lumalapit sa iyo, Panginoon. Tingnan mo po ang aming puso. Siyasatin mo po ang aming buhay, Panginoon. Nais naming bumalik kung bakit kami nandito. Para ikaw ay sambahin. Para ikaw ay luwalhatiin. Para maibigay namin ang pinakamainam sa iyo. Maganda man o hindi ang nangyayari sa aming buhay. But still, O Lord, we want to choose to praise you. We want to choose to love you. Because you gave everything. At wala na po kaming kakailanganin kung ikaw ang kasama namin. Kaya't mula sa araw na ito, O Diyos, kumilos ka sa aming buhay. Manahang kang muli sa aming puso. At nawa, Panginoon, nasain namin na maging maayos ang aming relasyon sa iyo. Because after all, lahat po ng aming ginagawa ay para sa iyo lamang, Panginoon. Minsan pa, I'm coming back. This time, kapatid, mean this lyrics. I'm coming back to the heart of worship when it's all about you. I've made it when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it when it's all about you. It's all about you, Jesus. Give God the highest praise, the highest honor, and worship. Because He is good and He loves you more than anybody else. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Muli sinasabi ng salita ng Diyos, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies
a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Salamat po, Panginoon, sa bagong puso na ibinigay mo na nga po sa bawat isa. Salamat na ikaw po ang may kakayanang baguhin ang bawat isa sa amin ayon sa nais mo. Because after all, it's all about you, Jesus. In Jesus' name. And as we offer ourselves to you, O Lord, ikaw ang patuloy na kumilos. And whatever you do it heartily as to the Lord and not to men, knowing that from the Lord you will receive the reward of the inheritance, for you serve the Lord Jesus Christ. Let us raise our hands. May our hearts be filled with gratitude as we walk the path He has set before us. Let us continue to draw near to Him, setting aside all distractions to demonstrate our true worship. In Jesus' name. And let us begin this new week na may pananampalataya at may pagpapasalamat, offering ourselves as true disciples of Christ, celebrating His power and greatness in our lives. May God bless us, and may our lives be a testament to His glory and to His holy name. Amen and amen. God bless you.